Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Kung hindi nag-resonate sa yung reading, huwag mong pilitin ha. Okay lang yun, may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede kang mag-check ng ibang videos dyan sa ating channel. Maaaring yung ibang reading dyan yung mag-resonate sa'yo. Pag ito, hindi nag-resonate, huwag mong pilitin. Ganun lang yun. And kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi ka rin pinipilit, pwede kang mag-next video. And hopefully mag-comment kayo dyan. Sobrang na-appreciate yung comment inyo. Maraming salamat po sa mga sumusupport at nagmamahal sa akin. Kung gusto niyo po akong i-follow sa Facebook, Madam P, hindi mo siya ma-search. So, ang i-search mo is, yung tawag dito, hashtag Virgo Philippines. Ayan. Mas masa-search mo siya sa ganun. Kasi nilalagay ko yan sa mga post minsan pag nagpo-post ako. So, hopefully ay ma-follow mo rin ako doon. So, this is for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Let's start your reading. Pasensya na nga po pala, madalang makapag-reading kasi pinapriority ko yung mga nakapagpa-schedule ng private reading sa akin. So, let's start. This is for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have here, wait lang guys, alchemy. This is you. Okay, so yan na yung pinaka-ano niya. Ayan. This is you. You do have your guilt. And comfort zone. Ito yung South Node. So, I feel like there's something here na pwedeng nagpapalungkot sa'yo. With the comfort zone, it has something to do with the past. Ayan, this is South Node. So, pwedeng nalulungkot ka kasi parang nagkakaroon ka ng realizations, pag-iisip, and maybe some of you, hindi mo akalain na mararamdaman mo yung ganitong feeling regarding the past. And guilty ka dun sa emotions na yun eh. Diba? Na parang nagkaroon ng pagbabago sa'yo. Or yung iba sa inyo, ngayon ka lang nagkakaroon ng epiphany, ng pagkagising regarding this past. I mean, the way I say this, pwedeng nung time na yon, pwedeng hindi mo nakita, naramdaman, and you concentrated more on sa sarili mo, nag-concentrate ka sa sarili mo, and you are parang mas priority mo yung mga bagay na ini-expect mo muna sa sarili mo na ma-achieve rather than this past. I feel like this is a past person, pero might be meron kang mga expectation din sa present person or present moment. I feel like this is a person eh. And then you could be dealing with a past person, present person kind of situation. So, yung iba sa inyo, dalawa ka-connect mo. This is love reading by the way. So, dalawa ka-connect mo. Yung present person mo, pwedeng nagkakaroon ka ng expectation dyan. Kaya lang, hindi rin nami-meet ng present person mo yung expectations na yun. Parang, you do have your autumn. The more na nagtatagal ka sa present person na yan or present situation na yan, the more na nagkakaroon ka ng awakening, pagkagising regarding sa mga pinagsisisihan mo regarding sa past. Okay? So, maybe there's something here na parang nare-realize mo
na pwedeng in the past, hindi mo yun na-realize. Take only what resonates, guys. Hindi talaga ito magre-resonate sa lahat. Huwag natin ipilit. Wait lang, guys. Medyo inaayos ko ang aking table. Ayan. Punta tayo sa person na kakonect mo. Yung iba sa inyo, dalawa yung person na kakonect. Nakaramdam tayo ng dalawang energy kasi. Person na kakonect mo for some of you. This is a past person. Diba? Hindi ko pa nahawakan yung card pero guarded and vulnerability is here. So, itong person na to is pwedeng guarded or nagpapakita rin siya ng vulnerability sa'yo. Pwedeng nagiging open din siya sa'yo at pwedeng, or maybe may naging time sa inyo na naging open siya sa'yo, naging vulnerable siya sa'yo. Tapos ngayon, pwedeng nagkakaroon ng like guarded energy sa taong ito dahil there's this soul ties sa inyong dalawa and pwedeng nakakaramdam ka ng soulmate connections or special connection sa inyo. Yan. Soulmate twin flame for some of you. Nakaramdam din tayo ng twin flame connection eh. Magkaiba yun, guys, ha. Don't get me wrong. At you also do have here the sign of Pluto. So, pwedeng malakas ang Pluto sa kanyang chart. Or, this is a sign of Scorpio, by the way. Scorpio, transformation. So, pwede ngayon nagkakaroon ng transformation itong taong ito sa pakikipag-connect niya sa'yo or yung connection ninyo mismo ang nagkakaroon ng malaking transformation. And you do have your longing. Ang daming emotions na nararamdaman itong person na to. Longing is here. So, nami-miss ka niya. This person is thinking of you. This person ay parang hinahanap ka niya. Or gusto niya makausap ka. Gusto ka niya makita. You do have here rebirth. Pluto at saka ito magka-connect ito eh. So, may isa pang card na lumabas which is self-care. So, pwedeng itong person na ito is pwedeng pinoprotektahan niya yung emotions niya patungkol sa'yo ngayon. So, because of that, parang ayoko muna mag-focus sa'yo. Parang ganun. Ayoko muna mag-focus sa connection natin, sa emosyon natin, whatsoever, ganun. Wait lang. So, anyway. Parang ayaw mag-focus ng person ito sa'yo muna ngayon. Parang gusto niya mag-focus muna sa sarili niya. Kasi, tinatry nga niyang protektahan yung puso niya, yung emosyon niya, yung sarili niya. And pwedeng, ang hirap kasi pag ikaw na lang ng ikaw yung inisip ko, parang ganun. Kasi, kunwari ako yung person mo. Kunwari lang. So, ang hirap naman kasi kung ikaw na lang laging iisipin ko, ano to, wala na ako ititira sa sarili ko. Ganun. So, mag-focus na lang muna ako sa dapat kong ayusin sa sarili ko kaysa mag-isip ako na mag-isip sa'yo, okay? Kasi masakit. Tsaka mahirap. Tsaka, ayun. Apology is here. Forgiveness. So, either itong person na to wants to say sorry or yung person na to wants to hear the word sorry sa'yo. Kung may ginawa ka man sa kanya, like, the way I see this with the guilt, meron eh. Yung iba sa inyo, guilt. You have a lot of guiltiness sa'yo. Kasi pwedeng sinabotage mo yung connection ninyo or ikaw, yung iba sa inyo, pwede may ginawa kang something para lumayo itong person na to kasi pinakita niya, binigay niya lahat sa'yo, or
Yung iba sa inyo, guilty ka na ikaw ay may mga hindi ka inopen up or hindi sinabi sa kanya. So, parang ganon. So, this person wants to say sorry. Either this person wants to say sorry or gusto niya makarinig ng sorry mula sa'yo. Okay? Malinaw ba yun? So, ayun. Emotion. Ano emotion niya sa isa't isa? Kung hindi ka nakaka-relate, wag ipilit ha. Kasi, general to. Sorry pala. Ang tagal kong, hindi nakapag-reading. Namimiss mo ka. Dali, game. Regret. Why do I feel like ang tagal na nating magkakilala? Pwedeng kilala mo talaga ako or tagal ka na nanonood sa akin. Aminin. O ngayon, regret. Ayan, may pinagsisisihan ka ngayon. Kasi, repression, I just saw 1111. That is twin flame number. That is an angel number. Repression. So, pwede ngayon, may nakikita mo to. This is someone wearing a cap. Pwedeng recently, bumili ka ng cap or something to do with sombrero. Maybe while you're watching, nakasuot ka ng sombrero. Or, you are someone na mahilig sa sombrero. Ewan ko, siguro tinatago mo yung panot mo, gano'n. Guilty yung iba dyan. Anyway, pinapatawa lang kita. Ngayon, repression. Ano yung mga pinigilan mo sa sarili mo? Ano nga, pinagsisiyan mo, pinigilan mo yun. And you do have your celebration and gift abundance. Yung iba sa inyo, you feel like itong person na to is full of surprises. Parang lagi kanyang ginugulat or may something sa'yo na parang exciting lagi itong taong to. Nakakaramdam ka sa kanya ng excitement, pagkagusto. You know, when you get this feeling na parang alam mo yung nakita mo yung regalo sa ilalim ng Christmas tree. I mean, this is gift. Pero yung emotion kasi ng parang kailangan mong hintayin yung Pasko bago mo buksan yung regalo doon sa ilalim ng Christmas tree. That is the feeling na nakukuha ko sa'yo. So, maybe there's something in you na parang sobrang pigil. Okay? You know what I mean? Kasi, di ba, parang ang sarap kaya magbukas ng gift, di ba? I like surprises. Masarap makatanggap ng regalo mula sa iba. And the feeling na alam mong may regalo para sa'yo, you feel you are special doon sa taong yon. So, some of you, alam mong special ka dito sa taong to, ramdam mo yon, pero kailangan mo magpigil. Because maybe you feel like this is not yet the right time, or, ganon. Gets mo yon? Or, yon. Hinihintay mo Pasko? Action is here, so, ayan, the Jupiter is here. This is a planet na may kinalaman sa expansion, growth. So, yung iba sa inyo, the more na nararamdaman mo yung lumalaki yung limitasyon sa inyong dalawa, the more na nararamdaman mo yung feeling na parang ang hirap magpigil, ganyan. I feel like itong person na ito is mas nagigising ka sa purpose niya sa buhay mo or sa purpose nitong connection ninyo, and maybe sa special connection ninyo or sa spiritual connection ninyo dalawa. Sa bottom of the deck, you do have here North Node and Cosmic and Purpose. By the way, gano'n naman talaga pag twin flame, may mga purpose, diba? Kaya lang sobrang hirap bago magampanan yung purpose na yon, or a lot of emotions, a lot of things na magti-trigger sa inyong dalawa para magkaroon ng awakening doon sa purpose na yon. The way I see this, actually, iba sa inyo, nagkakaroon ng awakening ngayon regarding sa connection ninyo nito ng person na ito. And if you're dealing with the twin flame connection is for God connection. Hindi siya basta love lang or what. It's something na parang
may purpose ka dito sa mundo. Hindi lang magparami, parang ganon. Kaya more on twin flames para sa iba sa inyo. Meron may mga life lessons para magampanan din nila yung purpose nila sa mundo. Okay. Kailangan mo na nila, alam mo yon, like a teacher, bago ka makapagturo, kailangan marami ka munang matutunan, marami ka munang daanan. And usually, yung may mga twin flames, ganyan. More on twin flame, guys, kasi yung soulmate is like, yun talaga, love eh. Pero twin flame is more than that. Para sa mga hindi nakakalam sa inyo. Nabibirdoan ako. Alam mo, kanina pa ako, lagi naman ako nagsusuot ng ganito, but I don't know if you're also wearing ganito, or, kahit hindi evil eye, pero ganitong klaseng bracelet, yung parang deluxe siya na hinihigpitan. This could be your reading. Anyway, available to sa aking TikTok shop, Unipray, search mo na lang. Ayan. But I get this feeling na pwedeng may suot ka rin laging ganito. Ano to? Nawala na ako. Emotion? Tapos na tayo doon. Anong gusto nyo mangyari sa isa't isa? Ay, wala pa pala tayo sa emotion niya. Okay. Ang dami kasing message kanina dun sa side niya. Kaya, okay. You're dealing with a person na siya yung masculine dito sa connection na to. And, itong person na to is, there's an ending na nangyayari sa inyo. Maybe ending na unexpected, hindi inaasahan, biglang nag-end. This could be your reading, ha? Yeah. Pwedeng sa itong reading na to, pag biglaan na lang nag-end yung connection na ito, nang unexpected, yung kumbaga parang kanina lang magkausap tayo, tapos after nun, biglang nawala because of something, maybe a situation, or maybe, alam mo yon, kaya nga, pwedeng may mga unanswered question, or may mga emotions na hindi nasabi, dahil biglaan nawala. And someone here is in control. So, maybe that is in your side. Kasi nga, ikaw yung nakikita natin dito na parang nasa comfort zone, and you need to, maintindihan kung anong reason ng comfort zone na yan sa buhay mo, kung bakit siya nandyan. Maybe for you to understand more itong purpose mo, and para magising ka or magkaroon ka ng awakening sa connection ninyong dalawa. Like, anyway, anong future sa inyong dalawa? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising. Grabe. Gusto ko yung energy mo, nakakaasar. Parang parang pigil na pigil talaga. Ano mo yun? Tapos ako, gusto ko talagang mang-asar eh. Mahilig akong mang-asar. Joke lang. Ito naman. What will happen in the future? Moon. Shadow side. You need to face your shadow side. Yung shadow side is trauma, experience in the past, na parang ayaw mong balikan kasi, alam mo yun, yung parang itinago mo sa dilim, sa shadow, hindi mo sinabi sa iba, hindi mo inopen sa iba, and might be ito yung parte sa sarili mo na parang hindi mo matanggap, ganun, or may mga question ka, or something na parang, childhood traumas, etc. So, you have to face that. Hot is here. Attraction. And you do have your offer. And the way I see this, mas nakikita mo ngayon yung
shadow side mo na yon in the future, like, the more na hindi mo kayang harapin yung shadow mo, yung parte ng nakaraan mo, the more na mahihirapan ka lang eh. You do have your suffering. So, magsasuffer ka ng magsasuffer sa buhay mo hanggat hindi mo tinatanggap yung shadow side mo, because that's who you are. That's part of you. Diba? Parte yun ng life lesson mo sa buhay mo. So, na-experience mo yun. Kung ano ka ngayon, yun ay dahil sa experience mo sa nakaraan mo. And, pangit man yun, pero, you know, you have to accept it. Ikaw yun eh. Kumbaga, anino mo yun, shadow mo yun. Hindi mo pwedeng kalimutan or wag pansinin yung shadow mo. You have to accept na itong shadow na ito ay parte ng buhay mo. And maaaring merong mga parte sa buhay mo ang nakikitaan mo ng kakulangan, especially in the past, na parang ayaw mong maranasan ngayon or in the future, or yung mga tao sa paligid mo ayaw mong maranasan nila. So, ngayon, you will always have this longing or expectations, no? You do have your self-worth expectation. So, lagi ka ngayon magkakaroon ng expectation sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, and eventually, yung mga expectation mo na yon, for example, kasi ito yung buhay na pinipilit mong buhayin yung sarili mo sa ganito, pero ang niloloko mo sarili mo. So, ganon. It's like, in the future, ikaw lang din na nahihirapan. You're hiding in your own shadow. May kinalaman yan sa past. Masyadong malalim yung message doon. Hindi ko alam kung nagigets mo or what. Kung di mo nagets, kumain ka na lang. Diba? Makinig ka lang dyan. Anyway, you do have your Venus, so this is love. Alam mo yan sa emotions mo eh. Ano ba yung mahal mo? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung nasa puso mo talaga? You have to take action dyan. Advice lang to, guys. Unfortunately, yung future kasi ikaw ang may hawak nun. Diba? Pero ano ba yung lumalabas sa dreams mo? Ano ba yung gusto mo talaga? Kasi might be it is yung bagay na parang hahantingin ka ng hahantingin hanggat hindi mo ginagawa yung action na dapat mong gawain dyan. Alam mo yun. Katulad ng galang ko ng word nun. Kalimutan ko. Halimbawa, nagnakaw ka, guilty ka dun. Okay, gets. Nakuha ko ng word, konsensya. Nakonsensya ka. So, katulad ng konsensya, di ba si konsensya, pag may ginawa kang something, lagi mo iniisip, ginawa ko to, ganito, ganyan, nagigilty ka dun. Ngayon, kabaliktaran ng konsensya. May mga bagay kang hindi ginawa, pero nandun yung pag-iisip mo na sana ginawa ko. Dapat ginawa ko. So, ano yun? Anong tawag dun? Wala pang word yun eh. Diba? So, parang, kailangan mong gumawa ng action towards that thing kasi hanggat hindi mo siya ginagawa, patuloy ka niyang hahantingin, dumami man ang dumami yung taon, 'di ba? Magkaroon man ng maraming pangyayari sa buhay mo, laging magkakaroon ng kulang kasi yung bagay na dapat nasa iyo na ay hindi mo ginagawa ng action. Nagets mo? Bakit ang lalalim ng mga words ngayon? Yung totoo. Bakit ang lalalim ng mga words ngayon? Masakit ang ulo ko kasi konti lang yung nasa dictionary ko ngayon eh. Okay, what will happen in the future sa side ng person na ito? Kakonect mo. Diba? You do have your freedom, leap, Uranus, opportunities. Okay, there's a lot of opportunities sa side ng person na ito. Freedom in the future.
Nandun pa rin yung feeling of rejection kasi feeling nga na-reject mo siya or bigla ka na lang nawala. Bigla ka na lang naglaho. Sakit. Diba? Nandun pa rin yung feeling ng person na ito kasi hello? Masakit ang ulo ko sa'yo. Nai-stress ako. Ang dami ko ng pimples. Ayan, union is here. This person will be longing for union. Alam mo sa inyong dalawa? Oy. Ngayon ko lang nakita tong card na to. Pero kanino pa to bumagsak? You do have here remember or awakening. So, ayan. Both of you is actually nakikitaan natin ng awakening. Yung person mo more on sa kanya kung nakukuha na ready siya sa union, iniiwasan niya lang ngayon na pangunahan ka sa awakening na nangyayari sa buhay mo. Kasi, kumbaga, may lesson akong natutunan ko na yon. Ikaw naman, bahala ka na dyan. Kung kailangan magigising dyan sa lesson na yan. Kasi ako, napagdaanan ko na yan, okay na ako dyan. And anytime I'm ready sa union, ganito, ganyan. So, yung person nito is like that. Pero ikaw, ewan ko sa'yo, diba? Kailan ba magiging ready dyan sa union na yan? Kasi eventually, hahantingin ka niyan. Ayan, no? Pilit mo kasi pinaniniwala ang sarili mo. You do have your beliefs. And, ba't ganito? Ang weird ng feeling nitong card na ito, ha? Parang baliktad. Oh. Baliktad nga. Wait lang. Ano ba nangyayari sa akin? Nakaloka. Ito. I just saw Scorpio. I don't know. You could be on a Scorpio rising, moon, sun, ganyan. Kasi bakit? Ang weird eh. Kasi kanina ko pa, it feels right. Yung itsura niya, 'di ba? Yung picture na ito, parang tama eh. Kung titingnan mo para siyang alam mo yung hooded naman, yung parang suot ng hoodie. Ganun yung nakikita ko talaga kanina. It feels right. Pero yung sulat niya is nakabaliktad. Ayan o, yung facade at saka beliefs. Lagi ko na nakikita tong card na to. Ngayon lang ako na parang sabi ko, parang tama naman. Nawirdohan pa nga ako kasi ngayon lang ako nakakita ng hooded man dito sa kanitong card na to. Dito sa deck na ito. Sa tagal ko siyang ginagamit. Tapos nakita ko, baliktad nga. Kasi yung tsura pala niya, talagang tao pala siya. Tapos, ayun yung mukha. Nakita mo? So, pwedeng iba sa inyo, may kailangan kang i-end. Kasi Scorpio, it's the sign of intensity, transformation, sex, ganyan, and death, and rebirth. So, there's something sa'yo na kailangan mong i-end, i-transform. Like, pwedeng ipaniniwala mo, ganyan. Kasi pwedeng masyado kang kinain ng past mo eh. Ayan o, bottom of the deck nandito yung present. Forget about the past. Excuse me. Forget about the past. Kung ano yung nangyari sa buhay mo, I mean, don't forget but rather accept, 'di ba? Kung ano man yung nangyari sa past mo, na part ng shadow side mo na hindi mo matanggap, na pilit mong sinasabi, ay hindi mangyayari sa akin yun or what, or ayoko na maulit yun sa buhay ko, etc. Ayoko na maulit yun sa mga tao sa paligid ko ngayon. Ganun. Ayokong iparanas or ayokong maranasan nila. Mga ganong klaseng words na may kinalaman sa past. It's just you creating a lot of pattern eh. Ayan o, patterns, toxicity, bound. O, para ka nakatali sa sarili mo eh. Tinatali mo yung sarili mo sa pattern na yon, wherein, yung iba sa nyo, instead of forgetting about this, and then lalabanan mo, pipigilan mo yung sarili mo, why not face it, 'di ba? Harapin mo. Okay, maaring, eto for example, bigyan kita ng example, may nakita kong example. For example, ikaw ay lumaki na
in a broken family. Ganon yung situation na nakikita ko ngayon. And then, pilit mong iniiwasan na maranasan yung ganon. Na ayoko ng ganon kasi gusto ko sa future ko, yung mga anak ko, kumpleto kami. But, I mean, kailangan mo ipakita sa sarili mo yung katotohanan na hindi, toxic na. Now, kung pipilitin mo yung sarili mo na iparanas yung ganyan, na okay, kumpleto kayo, pero toxic. Ano naman lesson nun sa anak mo? Nagigets mo yun? Nagigets mo? Yun yung example. Yung parang, paano kung lumaki naman siya sa toxic na pamilya? Ano naman yung magiging lesson niya sa buhay niya? Parang, who knows? Diba? Pwedeng paglaki niya, sasabihin niya, nako, pag ako nag-asawa, tas ganito ka-toxic yung pamilya, wag na, be-breakin ko na. Ganon. Nagets mo? Wait lang. Ba't ganon? Pag padilim ng padilim, parang papangit ako ng papangit. Parang akong yung hooded man kanina. Kasi nakikita yung mga tagyawat ko pag madilim eh. Hayaan mo na, normal yan. Kakakain ko ng mani yan. Meron pa dito isa. 1, 2, 3. Ba't nagbilangan tayo ng tagyawat dito? Ano ba to? Ano nangyayari sa akin? Ganito po talaga. Pag matagal akong walang kausap, pasensyahan nyo na po. Ha? Wala po talaga kasi akong kaibigan. Kaya, nakalungkot pag walang kausap. Ayun, thank you very much. I love you all. Babush!